Marami na raw sa mga overseas voter ang nakapagboto gamit ang online voting ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia. 24/7 bukas ang kanilang sistema para dito. Kasabay nito, sinagot na din ng poll body ang ilang isyong ipinaabot ng mga OFW kaugnay ng kanilang karanasan sa pagboto. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Nasa 55,000 na raw ang nagpa-enroll sa overseas internet voting ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Ang online voting na magtatagal hanggang Mayo 12 ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang mga Pilipinong nasa ibang bansa ay may kakayahang makilahok sa halalan. Bago makapagboto, kinakailangan muna ng mga registered overseas voter na magpa-enroll sa online system na bukas pa hanggang Mayo 7. Mula sa bilang ng mga pre-enrolled na botante, marami na sa kanila nakapagboto na. Tanda ng matagumpay na pagpapatupad ng sistemang ito. Hindi lang namin mababanggit kasi kung ilan na lahat ang nakaboto sapagkat meron Section 240 ng Omnibus Election Code na na-adapt sa ating overseas voting law na bawal po kasing i-reveal kung ilan na nakakaboto, sino na nakakaboto. Ayon kay Garcia, 24/7 bukas ang online voting. Ang lahat ng kanilang post sa abroad para dito ay nagbukas na raw. Kahit na madaling araw, gabi, umaga, ay pwede silang makaboto. Lahat-lahat gamit ang ating internet. Sa 16 post naman din po, naandyan na, nakastandby na yung lahat ng mga makina para tumanggap po ng pagboto ng mga kababayan natin doon sa mga lugar na ang pagboto ay sa pamamagitan ng mga makina. Nagkaroon ng ilang mga katanungan at pangamba mula sa mga overseas voter na tapos nang makapagboto, kaugnay ng kanilang karanasan sa online voting system. Ilan daw sa kanilang nagulat nang makita ang mga pangalan ng kandidato na hindi nila binoto na lumabas sa bahagi ng kanilang ballot content, kasabay ng mga unreadable codes. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, may pagkakataon ang mga botante na suwiin ang kanilang balot at tiyakin ang kanilang piniling kandidato bago ipadala ang kanilang boto. Subalit, isang mahalaga dong paalala na kapag naipadala na ang balota sa sistema ng COMELEC, hindi na ito maaring baguhin o balikan at ang pangalan ng kanilang ibinoto ay hindi na makikita. Dagdag pa ni Garcia, kung susubukan naman ng botante na i-verify ang kanilang boto gamit ang QR code, hindi na ito mapabasa o makikita ng mismong botante upang maiwasan ang anumang issue na may kaugnayan sa privacy at seguridad ng boto. At kung may pangalan man ng mga kandidato na makikita sa system na hindi nila ibinoto, nilinaw ng COMELEC chief na hindi ito ang aktual nilang balota. Sinabi rin ni Garcia na hindi maaring mag-print ng resibo ang overseas voter dahil maaari itong magamit sa vote buying. Dapat daw tandaan na tulad ng pagboto gamit ang makina, hindi dapat ipinapakita sa ibang listahan ng kanilang mga binoto upang hindi ito magamit sa masamang paraan. Pwede ma-verify yung QR code. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan